Welcome to Donmar TV News Channel. Yan ang magiging problema natin in the future eh. They appear to be kaalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, hindi sila kaalyado. Ang dami na ngayong ganyan. They are just using the president kasi alam nilang marami ang DDS, maraming supporter ang Pangulo, alam nilang 80 to 90% ang ratings ng Pangulo. So gagamitin lang nila si Pangulo, pero in reality, yung ugaling nila malayo sa pagiging katulad ni Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin nun? They protect the oligarchs. They are corrupt. As sobrang corrupt. Yan masasabi natin na pinakapangatlo sobrang super entitled. Kailangan sila ang mauna. Nandyan ako. Bibigyan ko kayo ng example. Yung mga nandiyan sa Kongreso ngayon. Di ba? Gustong-gusto nila sila mauna sa vaccine at gagastusan pa ng taong bayan. Yan yung tinatawag na wala yung ugali ni Pangulong Duterte sa kanila. Bakit to? Si Pangulong Duterte hindi nga yan as much as possible hindi yan gagamit ng resources ng gobyerno Kung pwede lang siguro magsasakyan ng sarili yan, Kaya lang, syempre bilang Pangulo, meron ka kailangang sakyan na hindi yung pwede mong gamitin yung dati mo, di ba? Ganyan ang ating Pangulong Duterte. Pero yung mga kaalyado niya kuno, na umaangkla, ultimong vaccine, sa atin pang taong bayan pasasagot. Tingnan mo naman mga kakainis. Yan yung kaalyado pero ugaling dilawan. Diba? Kaya nga ako naiinis doon sa mga sinasabing wag nyo yung tirahin niya kasi DDS yan. Let's leave alam, ito lang mga kababayan ito sasabihin ko sa inyo sana mag-grow na tayo sa ganyang klaseng pag-uugali. Yung pag-uugaling DDS, kaya wag natin titirahin. Dilawan, yan lang ang titirahin natin. Sila lang ang masama. Hindi ho ganyan yan. Bakit? It's easy to pretend na DDS ka o Duterte supporter ka. Ang dali niyan. Mag-post ka lang ng ilang maganda kay Pangulong Duterte, sasabihin na kagad, di ba? O Duterte supporter yan. Pero yung mismong ugali, yung yapak, ang layo. Ang layo sa pagiging totoong supporter ni Pangulong Duterte. Sabi nito, do not vote the Aquinos and the Dilawans want to be... Actually, hindi lang po yan, hindi lang. Alam mo, sa totoo lang let's go beyond the Dilawans, okay? The Dilawans are gone. Honestly, they're gone. The Liberal Party, they're gone. Wala na hong naniniwala. Sobra na hong silang... yung ang sinabi ko nga kanina kay Carlos, yung 3%, nagdi-disapprove sa ating gobyerno. Sa totoo lang, yung 3% na yan, ayaw din nila magpa-define na dilawan sila. Bakit? Hate din nila yung dilawan. Ganun 3% na nga lang sila, hate pa nila yung sarili nila. Ganun. So wala na talaga ho sila. Walang-wala na ho sila sa history ng Pilipinas. Ang problema ko dito yung hindi dilawan pero may ugaling dilawan. Marami po niyan. Yung kala mo nasa middle ground. Pero anong ugali ng dilawan? Politikong dilawan, may pinapaboran na mga malalaking oligarch. Hindi man sila dilaw ngayon. Okay, nasa totoo nga. Yung iba nasa partido pa ni Pangulong Duterte. Pero ugaling dilaw. Diba? Ibig sabihin, pinoprotektahan pa rin yung mga mayayamang oligarch. Yan ang problema ko. Tahimik na nga si Mocha, hindi nga nagsasalita yan. Di ba puro good news na nga lang yan? Tapos bakit doon sasabihin si Mocha nag-red tag? Sasabihin na naman nila sa Mocha Uson Vlog. Ang tanga-tanga, may disclaimer na nga ho yung Mocha Uson Vlog na ang Mocha Uson Vlog iba't ibang mga vloggers ang nagpo-post doon. So, in reality, wala naman talaga sinabi si Mocha. Pangalawa, kung meron man siyang sabihin, okay? Sabihin man niya na ito, pero wala talaga wala akong matandaan na sinabi niya ang karapatan. Sa totoo lang Pero kung meron man siyang sabihin, totoo naman na itong mga ito, dinefine or in-identify ni Pangulong Duterte na
kasapi ang mga CPP, NPA, magkakasama sila. At kasama rin din doon, mismong si Joma, mismo na ang nagsabi niyan, di ba? So, anong kaso na naman to? Pang dagdag lang tag-iingay na naman. Tapos talagang kailangan isama si Mocha kahit nananahimik si Mocha. Asaan? Asan yung evidence? Anyway, ewan ko nga Sabi ko nga kay Mocha tingnan mo na, tahimik ka o bumabanat ka. They just can't stop blaming you for everything. Isipin nyo alam ko ho yun. Bakit? Ako nga mismo nagsasabi kay Mocha, bumanat ka. Noon etong mga kasi ayaw niya na magsalita, di na siya bumabanat, di ba? Hindi na nga siya bumabanat. Isipin mo, isinama pa siya. Sabi ko, ano to? Mga tatanga-tanga na lang ba talaga itong mga aktivista na ito? At saka naman, please naman, ito na nga yung mga dating mga NPA na ang mismong nagsasabi na itong mga grupo na ito, especially the Makabayan Black at iba pang mga grupo, ay sinasabi nila na talagang mga membro namin yung iba dyan. Marami ho dyan, membro namin. Sila na ho nagsasabi, mga buhay na patotoo. Taray. Buhay na patotoo na mga dating NPA, di ba ho? Ewan ko na lang ho ba? Talagang medyo, alam mo na, damay-damay na lang siguro talaga. Wala feeling ko kasi ito feeling ko talaga, ito sa tingin ko lang feeling ko, talagang patagilid na sila. Ang dami na ho kasing sumusuko. Ang dami na hong umaatras ng suporta sa mga NPA na ito. Tapos ngayon, talagang galit na ang taong bayan sa kanila. First time, Ayena, salamat po. Alam nyo paano ko nalalaman yan? Ito isang halimbawa lang to, aside from mga post na nakikita ko. Isang halimbawa kahit sa mga videos ko pag ang topic itong mga NPA, grabe ang views. Pag yung topic ito lang, hindi konti lang ang views. Malalaman mo So makikita mo yung analytics nun, mapapansin mo. Ibig sabihin ng mga tao talaga, interesado na sila sa kung ano mang mangyayari dito sa NPA at CPP, NPA, NDF nito. Gusto na nila talagang mawala. Kasi alam naman natin marami sa atin ang naloko na feeling natin makabayan talaga ito mga ito noon. Pero ngayon, nakita natin na ang ganda ng gobyerno, bumabanat pa rin sila. Diba, tinanong nga sila ni Senator Soto, gusto nyo bang baguhin yung sistema ng gobyerno? Diba, tinanong sa kanila. Hindi sila makasagot ng diretso, papaligoy-ligoy ito si Colmenares. Tapos sabi niya, oo, hanggang ilang beses inulit ni Tito Soto ang sagot ni Colmenares. Oo, gusto. Kayong pala bakit di namin kayo nakikita pag pinag-uusapan yung constitutional reform? Bakit hindi kayo nagsasalita? Pag every time na mayroong constitutional reform, lagi kayong kumukontra. Pero gusto nyo naman pala ng pagbabago ng konstitusyon. Ang ibig sabihin nun ay ito. Ito, opinion ko ito Hindi opinion ni Senator Soto. Ang opinion ko, gusto nila ng pagbabago, pero ayaw nila talaga sa federal parliament reform. Ang gusto nila ay komunista talaga. Ibig sabihin, they want a communist country. Yan ang ninanais nilang pagbabago. Kasi, alam mo, yung mga nagpupush for constitutional reform, hindi naman sila nagkakasundo-sundo pagdating sa details But may one thing na common denominator sila. That the 1986 Constitution ay bulok talaga. Talaga hong bulok na bulok yung konstitusyon noon. Ibig sabihin, kailangan palitan. Baguhin ang sistema. Hindi man sila kumbinsido sa detalye nung pagpapalit, kailangan palitan. Okay? Pero hindi mo makikita ni isang Makabayan Black, ni isang congressman nila na magsasabing, sige, gusto namin ng pagbabago. Bakit to? May sariling agenda Ang gusto nilang pagbabago, sa tingin ko maging komunista tong bansang to.
Hindi ho nila pwedeng sabihin gusto nila ng parliament na federalism. Imposible. Hindi lang nila maamin ngayon. Bakit? Sabi nga 'di ba ni Carlos kanina, maaring makikonekta sila 'di ba doon sa siyempre may anti-terrorism law na. Pag ikaw supporter ng isang terrorist group, nasa anti-terrorism law, ikaw pwede kang makonsider na terrorist. Kaya hindi nila malantarang maamin ngayon na sila ay CPP, NPA, NDF. Di ba? Although, okay, kahit sabihin pa ni Pangulong Duterte, obvious na obvious naman na